Tumakbo ang dalaga at nagbotones ng t-shirt sa takot. Biglang tumakbo siya sa gitna ng kalsada para huminto ng taxi. Hinawakan niya ang kamay at nakiusap sa driver at pasahero na tulungan siya. Dahil huli siyang nagising, malapit nang makaligtaan ang mahalagang interview. Nang makita ang kaawa-awang dalaga, naawa ang driver at tinulungan siya. Nang pumasok sa silid interview, nahilo siya nang kumuha ng baso ng alak. Ito'y dahil uminom siya ng maraming alak kagabi. Ngunit, may napakasensitibong pang-amoy at panlasa ang dalagang ito. Sa huli, nakuha pa rin niya ang atensyon ng chairman ng kumpanya. Nakita ng mayamang chairman ang sarili niya noong bata sa dalaga. Di niya alam na ito pala'y kanyang anak na nawala 20 taon na ang nakalipas. Lumabas si Obeom sa silid interview na may malungkot na ekspresyon. Akala niya ay napakasama ng kanyang pagganap, kaya tiyak na hindi siya makapasa sa interview. Dahil takot mapagalitan ng kanyang ampun na ina, nagtrabaho si Obeom ng part-time. Nagkataon, nakilala niya ang pasahero ng taxi na nasakyan niya kanina. Ang pangalan ng customer na ito ay Maru. Siya ay internasyonal na estudyante sa isang kilalang unibersidad. Dahil magpapakasal ang magulang ni Maru pagkatapos ng 20 taon, pumayag siyang bumalik sa Korea. Pagkakuha ng singsing, nabangga ni Maru si Obeom at nahulog ang kahon ng singsing. Kaya agad na pinaghinalaan ni Maru na ninakaw ni Obeom ang kanyang singsing. Balak niyang tanungin ito, pero natapunan niya ng alak si Obeom, kaya napilitang huminto sa trabaho. Galit na galit si Obeom at hiningi kay Maru ang kanyang contact information. Hiniling niya na bayaran siya para sa kanyang nawala. Kinabukasan, nagtrabaho si Obeom sa barbecue restaurant. Naalala niya ang ginawa ni Maru kagabi, kaya galit na tinawag siya para pagalitan. Ngunit aksidente niyang nahulog ang kanyang telepono sa palanggana ng tubig. Dahil basa at hindi magamit ang telepono, hindi rin niya natanggap ang tawag mula sa winner group. Nang makita si Obeom na nagtatrabaho araw-gabi, nakaramdam ng awa at guilt ang kanyang ampon na ama. Pinayuhan niya itong magpahinga sandali. Hindi na antig si Obeom matapos marinig ito. Galit pa siyang nagsabi na lagi siyang nagsusumikap mula pagkabata. Ayaw nang makitang nagdurusa si Obeom. Kaya nahanap ng ama ang notice na naghahanap ng tao na matagal niyang itinago. Pumunta siya sa winner group ayon sa address. Nang tanungin si Secretary Ann tungkol sa nawawalang babae, nagalit ito at gustong tanggalin siya. Dahil dito, medyo pinaghinalaan ng ampon na ama ni Obeom ang sekretarya. Nang malapit nang umalis, nakita niya si Secretary Ann, nakausap ang chairman. Hindi alam na ito pala ang tunay na ina ni Obeom. Mahigit 20 taon na ang nakalipas, tanging ang 20 taong gulang na si Obeom ang nakaalam na lihim na ibinenta ni Secretary Ann ang grupo. Takot na mabunyag ang kanyang ginawa, kaya iniwan ni Secretary Ann si Obeom sa isang liblib na lugar. Kunwari tumutulong sa chairman na hanapin ang anak. Pero ang totoo'y pinipigilan niya ang anumang balitang may kaugnayan kay Obeom. Noong taon na iyon, ang inabandunang si Obeom ay dinala sa tahanan ng kanyang amang ampun. Matiyaga siyang inalagaan hanggang sa paglaki. Sa wakas, natanggap ni Obeom ang abiso ng kanyang pagkapasa. Napalulun siya sa tuwa. Naalala ni Obeom na nagalit siya sa amang ampun kagabi, kaya nagluto siya para sa ama na nasa construction site. Ngunit bigla na lang naaksidente ang ama ni Obeom at ang may-ari ng bahay. Sa lugar ng konstruksyon, pareho silang tinamaan ng mabigat na bagay na nahulog mula sa itaas. Pagkatapos, dinala sila sa ospital para sa agarang paggamot. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay pumanaw ang may-ari ng bahay. Si Obeom ay nakatanggap ng balita at agad na pumunta sa ospital. Pero pinirmahan niya ang pahintulot para sa operasyon ng kanyang ampon na ama. Ang pamilya ay agad na nakatanggap ng balita at nagmadaling pumunta sa ospital. Gayunpaman, nangyari pa rin ang hindi inaasahang pangyayari. Sinabi ng doktor na dahil hindi matatag ang presyo ng dugo, kailangan nilang ihinto muna ang operasyon. Sinabihan nila ang pamilya na maghanda sa anumang maaaring mangyari. Nang marinig ito ng inampon na ina ni Obeom, galit na isinumpa niya ang doktor. Inisip niya na dahil mahina sila, hindi nila kayang iligtas ang kanyang asawa. Hiniling pa niya na agad na ipatupad ang operasyon. Ngunit nang malaman na si Obeom ang pumirma, pinuna niya ito dahil sa malas. Para magising ang kanyang ama, si Obeom ay nananatili sa tabi niya araw-araw para alagaan siya. Sa huli, dahil sa sobrang pagod, nakatulog si Obeom sa upuan. Sa kanyang panaginip, nakita niyang malusog muli ang kanyang ama. Pinayuhan din siya nito na maging matatag at magpatuloy sa buhay. Nang magising, nalaman ni Obeom na panaginip lang iyon. Maya-maya, nalaman din niya na nakabawi na ang kanyang ama. Gustong-gusto man sabihin ng amang umampon kay Obeom na natagpuan niya ang tunay nitong ina, hindi niya magawa dahil sa matinding pinsala. Sa huli, pumanaw siya ng may pagsisisi. Hindi na talaga gusto ng amang babae si Obeom. Nang mamatay ang amang lalaki, lalo pang sumama ang pakikitungo ng ina kay Obeom. Patuloy niyang sinisisi si Obeom sa pagkamatay ng kanyang asawa. Matapos ayusin ang lahat, pumunta si Obeom sa winner group. Ngunit dahil hindi siya sumali sa pagsasanay, tinanggal siya. Labis na nalungkot si Obeom pero wala siyang magawa. Sumigaw na lang siya sa ilog para ilabas ang kanyang mga hinanakit. Ngunit bigla niyang nakita ang isang lalaki sa ilog. Inakala niyang may balak itong masama kaya agad niya itong iniligtas.
Nang matuklasan ni Obiom na si Maru pala iyon, sunod-sunod siyang sinampal at inagaw pa ang singsing kasal, sinabihang tubusin na lang ito. Nang gabing iyon, tumulong si Obiom sa tindahan ng kanyang ampon na ina. Nakita niyang ininsulto ng isang customer ang kanyang ina, kaya pinunan niya ito, pero siya pa ang napagalitan. Sinabihan siya ng kanyang ina na huwag magpakita ng ganoong ugali sa mga customer. Sa huli, inilabas ni Obiom ang kanyang mga sama ng loob. Kahit anong pilit ni Obiom, hindi pa rin siya mahalin ng kanyang ampon na ina. Kinamumuhian na ng ina ni Obiom ang batang ito na hindi alam ang pinagmulan. Ngayon, inilabas pa niya ang lahat ng kanyang hinanakit. Hindi na ito makayanan ni Obiom. Nagbalak si Obiom na mag-impake at umalis. Ngunit bago siya makaalis, pinigilan siya ng kanyang ampon na ina. Nalaman na nangutang pala ng malaki ang ampon niyang ama noong nabubuhay pa. Ayaw kunin ng foster mother ni Obiom ang pera kaya itinulak niya ang responsibilidad kay Obiom. Naging mas mabuti ang pakikitungo ng kanyang foster mother kay Obiom. Nagdala ng juice at bumili ng bagong damit at sapatos ang foster mother para kay Obiom. Akala ni Obiom nagbago na ang foster mother, hindi alam na sinasamantala siya. Sa kabilang banda, palaging nalilinlang ng Secretary An ang chairman. Inakala niyang tutulungan siya nito na hanapin ang kanyang anak na babae. Pumayag pa siyang payagan si Daidal na makipag-date sa kanyang panganay dahil sa paghahanap sa bunso na baliwalang ang damdamin ng panganay. Nang malaman na mas marami ang shares ng kapatid, galit na nagtanong si Aran sa ina. Naramdaman niyang masyadong may kinikilingan ang kanyang ina. Akala niya inilaan niya sarili sa kumpanya, pero di lang din niya nakuha pagmamahal ng ina, pati shares niya mas mababa pa sa mga kapatid. Hindi inasahan ni Aaron na para mabuhay ang bunso sa masayang pamilya pagka-uwi, kahit may bagong pamilya ang ama, tumanggi pa rin ang ina na magdiborsyo. Nagkataon, ang bagong girlfriend ng asawa ng chairman ay ang ina ni Maru. Siya rin ang boss na namatay sa aksidente sa trabaho kasama ang ama ni Obiom. Para guminhawa buhay ng pamilya, si Maru na di dating nagtrabaho, ngayon nagtatrabaho na sa construction site. Nagkataon, dumating din si Obiom para maghatid ng pagkain. Dahil sa matagal na pagtrabaho, sobrang pagod na si Maru. Pagkatapos, unti-unting lumabo ang kanyang ulirat. Gusto ni Obiom tulungan si Maru na halos hinimatay pero natulak niya ito sa lupa. Dahil dito, nagkaroon din sila ng malapit na ugnayan. Dahil nawala ni Obiom ang singsing ni Maru, inimbitahan niya sila sa restaurant ng kanyang ampon na ina. Ngunit, hindi alam ni Obiom na ang amain ni Maru ay ang kanyang tunay na ama. Sa kabilang dako, malungkot na nakaupo ang pangulo sa kwarto ng kanyang bunsong anak. Umaasa siyang makakabalik agad ang kanyang anak na babae. Naisip niya, kung babalik ang anak, gagawin niya ang lahat para punan ang kulang na pagmamahal. Samantala, naisip ng amain ni Maru na kailangan niyang magtrabaho sa restaurant ng ampon na ina ni Obiom. Naramdaman ni Obiom na malapit siya sa kanya, parang nagkita na sila dati. Napansin din ng amain na kahawig ni Obiom ang nawawala niyang anak, 20 taon na ang nakalipas. Kung ligtas na lumaki ang anak niya, malamang kasing edad na niya si Obiom ngayon. Kinabukasan, pumunta sina Obiom at Maru sa Winner Group para maglinis. Nang pumasok sila sa elevator, nahulog ang cellphone ni Obiom. Nakita ng chairman ang nahulog na telepono habang sumasakay siya. Agad sinabi ni Secretary An na hahanapin niya ang may-ari nito. Nag-overtime si Aaron nang hilahin siya ng nobyo, pero nahalo niya ang alak at inumin. Nang maglinis si Obiom sa opisina ni Aaron, aksidenteng naitapon niya ang sample ng alak. Pinabalikin ni Aaron ang kasintahan para hanapin ito. Pero sinabi ni Obiom na itinapon na niya. Naghalughog sila sa basurahan para hanapin ito. Matapos ang isang gabi, natagpuan din nila ang sample ng alak. Nakatulong ang pangyayaring ito para makilala nila ang isa't isa. Kinaumagahan, natapos ni Obiom at Maru ang trabaho at umuwi na. Akala ng ina ni Obiom ay magkasama sila, kaya sinampal niya si Maru at Obiom nang magpapaliwanag pa lang. Labis na nasaktan ng dalawa sa nangyari. Nang ipakita ni Obiom ang sweldo sa night shift, humupa ang galit ng kanyang ina. Pagbalik sa kwarto, napansin ni Obiom na wala na ang kanyang cellphone. Samantala, nakatanggap si Baekdal ng tawag mula sa kanyang ama. Nang makita ang wallpaper, nalaman niyang si Obiom ang may-ari ng telepono. Gusto niyang magpasalamat sa tulong sa alak, kaya ipinangako niyang ipakilala si Obiom sa Winner Group. Ngunit dahil kulang sa karanasan si Obiom, binigyan lang siya ng mga maliliit na gawain. Kapag may mahirap na customer, lumuluhod lang siya at humihingi ng tawad. Isang araw, pagpasok ng chairman, may nakita siyang nahulog na sanga ng bulaklak sa sahig. Nang yumuko siya para kunin ito, bigla namang bumagsak sa kanya ang korona ng bulaklak. Nakita ito ni Obiom at agad na tumakbo para protektahan ang chairman. Nagpasalamat ang chairman at tinulungan si Obiom na tumayo. Hindi niya inakala na si Obiom pala ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Nakita ng chairman ang sarili niya noon kay Obiom, kaya nagpapanggap siyang empleyado para makausap siya. Nakita ni Aran ang dalawang masayang nag-uusap at nagselos dahil di siya ganoon kailiw tratuhin ng kanyang ina. Ayaw ng chairman ibunyag ang tungkol sa bunsong anak, pero matapos kumbinsihin ng asawa, pumayag mag-post ng ulat ng nawawalang anak. Kasabay nito, dinala rin niya si Maru at ang kapatid nito sa villa para tumira sa kanya. Noon ayaw ni Aran na makita pa ni Obiom ang kanyang ina, kaya hiniling niyang umalis agad sa trabaho.
Nangako pa si Aran na bibigyan niya si Obeom ng malaking halaga ng pera. Ang usapan ng dalawa ay nagkataong narinig ng chairman. Galit na galit ang chairman sa ginawa ng anak, kaya pinagalitan niya ito. Galit na hinanap ni Aran si Baekdal para magkwento, pero nang malaman nito ang nangyari, labis siyang nadismaya. Kinabukasan, hinanap ni Baekdal si Obeom at sinabing gusto niyang magluto ng espesyal na alak para sa tindahan, kaya isinama niya ito upang maghanap ng tagaluto ng alak. Ngunit ang ugali ng tagaluto ng alak ay napakakaiba. Kahit na ginawa nila ang lahat para hikayatin siya, tumanggi pa rin siyang sumama sa kanila. Hindi gustong sumuko ni Obeom, kaya sinubukan niyang kumbinsihin si Ji Kim. Sa walang sawang pagsisikap ni Obeom, sa wakas ay naantig si Ji Kim sa kanya at pumayag na. Pumayag siyang magluto ng alak para sa tindahan. Itinalaga pa niya si Obeom bilang kanyang katulong para mapuri ng kanyang ina. Balak ni Aran ang kinin ang lahat ng papuri. Ngunit sinabi ni Ji Kim sa chairman na dumating siya dahil sa kahilingan ni Obeom. Dahil dito, mas lumalim ang impresyon ng chairman kay Obeom. Kasabay nito, sina Obeom at Maru ay nakipagkita sa kasamahan ng kanyang amang ampon. Doon niya nalaman na ang boss na naaksidente sa kanyang amang ampon noon ay ang ina ni Maru. Maging ang kasamahan ng amang nag-ampon kay Obeom ay nag-isip na di makatarungang namatay ang kanilang mga kamag-anak. Nagtataka rin siya kung bakit agad naging malapit sina Obeom at Maru. Hindi maitago ni Maru at Obeom ang kanilang pagkagulat at hiya. Kinabukasan, nakita ni Obeom si Maru, pero naalala ang sinabi ng kasamahan ng kanyang amang nag-ampon, kaya nahiya silang dalawa. Nang gabing iyon, habang nag-overtime, tinikman ni Obeom ang bagong alak. Naalala niya ang mga hindi magandang nangyari kamakailan nang nakainom siya ng sobra. Nakita ni Baekdal na lasing si Obeom, kaya nag-alok siyang ihatid siya. Pero gusto ni Obeom na maghintay sa labas. Matiyagang umupo si Baekdal at kinausap si Obeom. Nang isinandal ni Obeom ang ulo sa balikat ni Baekdal, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba para sa kanya. Lubos na nasiyahan ang chairman sa bagong alak, ngunit kailangan pa ng propesyonal na kumatawan dito. Agad na naisip ni Baekdal sina Teacher Kim at Obeom. Umaasa siyang magkasama silang dalawa sa isang komersyal. Naging ibang-iba si Obeom pagkatapos ayusan. Pero hindi ito nagustuhan ni Aran. Sabi ni Aran, sinadya raw ni Obeom magsuot ng ganoon para mangakit. Nang makitang kinakampihan ng kasintahan si Obeom, galit na umalis si Aran. Hindi nasiyahan si Teacher Kim sa ideya ng paggawa ng komersyal. Galit na hiniling niyang itigil agad ang kooperasyon. Ayaw niyang gawin ng Pangulo ang mga walang saysay. Dapat silang mag-focus sa pag-aaral ng paggawa ng alak. Pumayag si Teacher Kim manatili sa pakiusap ni Obeom. Nagkunwaring empleyado pa rin ang chairman sa tindahan. Matiyagan niyang tinuruan si Obeom gumawa ng alak. Dahil sa alindog ni Obeom, tumakbo si Maru para umamin. Nagkagusto rin si Obeom kay Maru, kaya tinanggap niya ito. Sinabi rin ni Obeom kay Maru ang tungkol sa kanyang identidad. Iminungkahi ni Maru na magparehistro si Obo sa pulis. Gusto lang niyang mahanap agad ang tunay niyang mga magulang. Naging hindi komportable si Bidal sa pagiging malapit nila. Sa totoo lang, gusto rin niya ng matamis na pag-ibig, pero noong mga taon na mahal ni Bidal si Ahran, lagi nitong inuuna ang trabaho. Pati ang kanilang engagement ay hindi naging normal dahil sa sobrang busy ng kasintahan niya. Sawa na siya sa ganitong uri ng buhay. Direktang sinabi ni Bidal na gusto niyang makipaghiwalay kay Ahran. Naguluhan si Ahran nang marinig ito. Hindi niya naisip na siya pala ang dahilan ng lahat. Gusto pa nga niyang subukang ipaglaban ang relasyon nila. Naalala ni Ahran na madalas kasama ni Bidal si Obeom, kaya inakala niyang ito ang dahilan ng paghihiwalay at pinantaan niya ito. Naramdaman lang ni Obeom na kakaiba ang sinabi ni Ahran. Isang gabi, habang nag-o-overtime si Obeom, biglang tumawag ang pulisya. Sinabi nila na may nahanap silang taong tumutugma ang genetic code sa kanya. Hindi mapakali si Obeom sa balitang ito. Nangako si Secretary An na tutulungan ang chairman na hanapin ang anak. Kaya ang numero niya ang nakarehistro sa pulisya. Kaya, nabalitaan din niya na may natagpo ang tao na ang genetic code ay tumutugma sa chairman. Natatakot si Secretary An na baka bumalik si Obeom at ilantad ang kanyang mga dating krimen. Kaya kinabukasan, tumawag siya sa pulisya at nagsinungaling na hindi na hinahanap ng pamilya si Obeom. Kasabay nito, pumunta rin si Obeom sa istasyon ng pulisya. Agad siyang humingi ng impormasyon tungkol sa pamilya, pero sinabi na tumigil na raw sila sa paghahanap. Umalis si Obeom sa istasyon ng pulisya na nabigo. Nagkataon na nadaanan ni Obeom si Secretary An. Hindi alam ni Obeom noon na ang taong ito ang dahilan ng paghihiwalay nila ng pamilya ng mahigit 20 taon. Ang balita mula sa pulisya ay lubhang ikinalungkot ni Obeom. At nawalan pa siya ng malay sa trabaho. Mabilis na dinala ni Maru ang walang malay na si Obeom pauwi. Gayunman, habang inaaliw ni Maru si Obeom, biglang dumating ang amang ina ni Obeom at nahuli silang magkayakap. Galit na galit ang amang ina ni Obeom at gusto niyang parusahan si Maru. Lagi niyang inisip na si Obeom ay anak sa labas ng kanyang asawa, kaya mula pagkabata,
Masungit ang pakikitungo niya kay Obeom. Ngunit kahit ayaw niya kay Obeom, ayaw niyang masaktan ito emosyonal. Nang mabalitaan ng chairman na nahimatay si Obeom sa pabrika, naghanda siya ng pagkain para dalawin ito. Ngunit nakita ng chairman na pinagagalitan si Obeom ng kanyang amang ina. Doon lang nalaman ng chairman ang sitwasyon ni Obeom sa bahay. Hindi niya mapigilang maawa kay Obeom. Si Vidal, kahit nakipaghiwalay na, gusto pa ring makita si Obeom. Nakita ni Ahran ang lahat at inakala niyang inagaw ni Obeom ang kanyang nobyo. Nang malaman ni Ahran na dinala ng boyfriend niya sina Obeom at Maro sa kumpanya, lalo siyang nagalit. Kaya, sinadya ni Ahran na bigyan si Obeom ng mabigat na trabaho para itaboy siya. Pero di alam ni Obeom ang galit ni Ahran sa kanya. Kaya lang niyang tiisin at gawin ang mga gawaing ibinigay ng kumpanya sa kanya. Isang araw, habang nagdadala ng gamit si Obeom sa garahe, nakita niya na nawalan ng malay ang lalaki sa kotse sa kabilang dako. Kahit gaano kalakas kumatok si Obeom sa bintana, hindi nagising si Secretary An. Sa kagipitan, ginamit na lang ni Obeom ang fire extinguisher para basagin ang bintana. Pagkatapos noon, dinala ni Obeom si Secretary An sa ospital. Nang magising si Secretary An, nalaman niyang si Obeom ang nagligtas sa kanya. Patuloy siyang nagpasalamat kay Obeom. Hindi niya alam na ito pala ang anak ng chairman na kanyang tinalikuran. Kinabukasan, nang pumasok si Obeom sa trabaho, nakita niya ang chairman. Agad nakilala ni Obeom na ang chairman ang babaeng madalas tumulong sa kanya. Mukhang masyado raw inaalagaan ng chairman si Obeom. Dahil dito, lalo pang kinamuhian ni Ahran si Obeom. Habang nagmamasid ang chairman sa trabaho, may nakita siyang hairpin sa sahig. Agad niyang nakilala na ito'y pag-aari ng kanyang anak. Naisip ng nababalisang ina na katabi niya ang anak, kaya't nagmadali siyang pumasok sa filming at tinanong kung kanino ang hairpin. Hindi mapigilan ni Ahran na maguluhan sa ginawa ng kanyang ina. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun kabalisang ang laging kalmadong ina niya. Inakala ng chairman na katabi niya ang anak, dahil ang hairpin ay gawa niya mismo para sa kanyang anak na babae. Matapos malaman ang kwento, naisip din ng ama na buhay pa ang kanyang bunsong anak na babae. Dahil gustong makipaghiwalay ng kasintahan, inilabas ni Ahran ang lahat ng galit niya kay Obeom. Akala ni Ahran ay nabighani na ni Obeom ang puso ng kanyang kasintahan. Narinig ni Secretary An ang kanilang pag-uusap. Hinanap ni Secretary An ang kanyang anak ng pribado. Nais ng ama na pakasalan ng anak niya si Ahran dahil iisa na lang ang anak na babae ng chairman. Kung magiging manugang si Vidal, madali niyang makokontrol ang buong kumpanya. Pagkatapos, siniyasat ni Secretary An ang impormasyon tungkol kay Obeom. Nang makita niya ang pangalan ng amang nag-ampon kay Obeom, agad niyang naalala na hinanap siya nito dati. Ipinakita pa ng lalaking iyon ang hairpin na dala ni Obeom mula pagkabata. Naunawaan ni Secretary An na si Obeom pala ang anak ng chairman na iniwan niya noon. Para malaman kung naaalala pa siya ni Obeom, inaya niya ito sa winery nang balak niyang pumatay para itago ang ebidensya. Balak niyang itulak si Obeom pababa. Ngunit mabuti na lang, sinabi ni Obeom na ulila siya at walang alaala ng kanyang kabataan. Dahil dito, hindi sinasadyang napigilan niya ang baliw na plano ni Secretary An. Samantala, ayaw makipaghiwalay ni Ahran sa kanyang nobyo. Lumuhod pa siya at nagmakaawa para sa kapatawaran. Nadurog ang puso ng ama nang makitang napakababa na ngayon ng dating mapagmataas niyang anak. Galit na nagpunta siya sa bahay ni Obeom at pinuna ito. Bakit hindi niya pakawalan si Vidal kung mayroon naman siyang boyfriend? Kinabukasan ay ang press conference para sa bagong alak. Hindi sinasadyang nakita ni Ahran ang hairpin sa bag ng kanyang ina. Dahil sa galit, itinapon niya ang hairpin sa sahig. Nagkataong dumaan si Obeom, nakita at dinampot ito. Habang naghahanda para sa press conference, biglang bumagsak ang mga ilaw sa kisame. Tinangka ni Vidal na iligtas si Obeom, ngunit siya ang tinamaan ng ilaw. Nang makitang pinupunan ng lahat si Obeom, galit na kinondena ni Vidal ang kanilang mga aksyon. Agad dinala ni Obeom si Vidal para gamutin ang sugat nito. Habang naglalakad, bigla na lang nagtapat si Vidal na komportable siya kapag kasama si Obeom. Umaasa siyang pag-isipan ito ni Obeom. Ngunit kaibigan lang ang turing nito sa kanya. Wala siyang ibang nararamdaman para kay Vidal. Ayaw sumuko ni Vidal, kaya hiningi niya sa chairman na payagan siyang makipaghiwalay kay Ahran. Nang malaman ng ina ni Vidal ang ginawa ng anak, natakot siyang mawalan ng suporta ng pamilya ng chairman, kaya't galit na pumunta sa bahay ni Obeom para manggulo. Sinabi niyang gusto niyang turuan ng leksyon si Obeom. Nang makitang binubuli si Obeom, agad tumayo ang kanyang ampon na ina para protektahan siya. Inisip niyang siya lang ang pwedeng mambuli kay Obeom at walang ibang babaeng pinapayagan. Galit na sinabi ng ampon na ina ni Obeom sa ina ni Vidal na umuwi at turuan ang sarili niyang anak. Galit na umalis ang ina ni Vidal. Sa kabilang banda, dahil iginiit ni Vidal ang paghihiwalay, kinansela rin ang kasunduan ng dalawang pamilya. Hindi matanggap ni Ahran ang resulta, kaya lumuhod siya sa harap ni Obeom. Umaasa si Ahran na iiwan ni Obeom ang kasintahan at ibabalik ang puso ng taong mahal niya. Kahit ipinaliwanag ni Obeom na wala silang relasyon ni Vidal,
tumanggi si Aran na maniwala. Nang makita ng chairman na nalulungkot ang anak dahil sa nasirang kasunduan, naawa siya rito. Hinanap pa ng chairman si Obom at pinintasan na siya ang sumira sa pag-ibig ng kanyang anak. Sa kabilang dako, nang umuwi si Vidal, hindi siya nakaiwas sa pagpuna ng pamilya. Habang malakas na nagtatalo ang lahat, muntik nang ibunyag ni Secretary Ann ang tunay na pagkatao ni Obom. Tumanggi si Aran na sumuko. Sinabi niya sa nobyo na hindi siya susuko kailanman. Mag-iisip pa siya ng paraan para harapin si Obom. Kinabukasan, tinawag ni Aran si Obom at pinadala sa kafe, ngunit sinadyang magpabigay ng pera sa kanya. Nagpakuha pa si Aran ng lihim na larawan ng eksena. Kasabay nito, nabalitaan ng chairman na may nag-leak ng formula ng bagong alak. Dahil nasa pag-iingat ni Obom ang formula, siya ang naging pangunahing suspect. Gabi na, matapos magtrabaho ang lahat, lihim na naglagay si Aran ng pera sa locker ni Obom. Nagkataong may gagawin si Obom kaya kinailangang bumalik. Tuwang-tuwa si Aran nang tanungin kung bakit naroon ang hairpin. Nang malaman niyang kay Obom pala ang hairpin, labis na nabigla si Aran. Kinaladkad ni Aran si Obom palabas ng kumpanya at tinanong bakit siya nagtatrabaho doon. Pagkatapos, itinulak ni Aran si Obom sa lupa. Hindi matanggap ni Aran na katabi niya ang kapatid, kaya binaligtad niya ang mesa ni Obom. Sa wakas, natuklasan ni Aran ang larawan ni Obom noong bata pa. Doon lamang naniwala si Aran na si Obom ang tunay niyang kapatid. Natagpuan niya ang kapatid, ngunit hindi masaya si Aran. Nag-aalala siya na baka ibigay ng ina ang kumpanya sa kapatid kung ito'y bumalik. Para hindi makabalik ang kapatid, nagpasya si Aran na itago ito. Sinisisi din ni Aran si Obom sa pagbebenta ng lihim na dokumento. Kahit anong paliwanag ni Obom, walang maniniwala sa kanya. Dahil dito, tinanggal si Obom sa winner group. Hindi naniwala si Maru na ganoon klaseng tao si Obom. Sa halip, hinala niya na si Aran ang sumaktan kay Obom. Kaya sinundan niya si Aran para humanap ng ebidensya ng kawalan ng sala ni Obom. Nang gabing iyon, labis na nasaktan si Obom dahil siya'y tinanggal sa trabaho. Tumakbo siya sa bahay ng chairman, sinabing di niya ipinagkanulo ang kumpanya, si Aran ang nagpadala sa kanya. Nang marinig ito, nagalit si Aran at itinulak si Obom pababa. Naalala rin ni Obom ang mga away niya noong bata pa siya. Galit na binuhusan ng lola ng tubig si Obom, sinisisi sa pagnanakaw ng nobyo ni Aran. Ngayon, gusto ni Obom na ibunyag ang mga lihim para sirain ang winner. Kahit anong paliwanag ni Obom, walang naniwala sa kanya at pinalayas pa siya sa bahay. Kinabukasan, nalaman ni Obom na nasa kumpanya pa ang taksil kaya dali-dali siyang pumunta doon. Pero nakita ng isa si Obom mag-isa, kaya balak niyang ibuli siya. Mabuti na lang, may gwapong lalaking dumating sa tamang oras. Binigyan niya ng aral ang nangbuli para kay Obom. Siya pala ang tunay na ama ni Maro. Ayaw sumuko ni Obom, kaya nagpasya siyang hanapin ulit si Aran. Pero bago pa siya makapagsalita, umalis na si Aran. Wala nang magawa si Obom kundi sumakay ng taxi at habulin siya. Habang nagmamaneho, nabangga ni Aran ang puno. Agad niyang tinawagan ang nanay niya. Hinabol ni Obom si Aran at nakita niyang nasugatan ito. Balak ni Obom tawagan ang ospital, pero dumating ang chairman at si Ann. Nang tanungin ng chairman si Aran, sinabi niyang tinakot siya ni Obom. Ginawa ito ni Aran para palayasin si Obom. Naniwala agad ang chairman sa sinabi ng anak niya. Galit na sinampal niya ng malakas si Obom. Binalaan ng chairman si Obom na huwag nang humarap sa kanila o hindi siya patatawarin. Labis na nasaktan si Obom sa nangyari. Pagdating niya sa bahay, naghihintay na ang ina ni Dayol. Pinagalitan siya ng ina ni Dayol dahil sa mga kamakailan na pangyayari. Pagod na pagod si Obom. Kaya naisip niyang umalis sa lugar na nagpapalungkot sa kanya. Nang malaman ng foster mother na tumakas si Obom, galit na pumunta siya kay Winner. Di inaasahan, nakita niya ang patalastas ng chairman na naghahanap ng anak. Agad niyang nakilala si Obom bilang ang batang iyon. Nalaman din ni Maru ito, kaya sinabi niya na si Obom ang nawawalang anak ng chairman. Lubos na nagulat ang chairman nang marinig ito. Sa sobrang pagkabalisa, nawalan siya ng malay sa lugar. Samantala, sumakay si Obom ng bus para magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Pagkagising, dali-daling pumunta ang chairman sa bahay ng foster mother para hanapin si Obom. Ngunit matagal siyang naghahanap at hindi niya nakita ang anak na babae. Mabilis lang, natanggap ng kanyang asawa ang balita at pumunta rin doon. Pinasa rin nila ang diary ng foster father ni Obom noong buhay pa siya. Halos himatayin sa gulat ang ina ni Obom dahil sa nilalaman ng diary. Doon lang niya nalaman na hindi pala tunay na anak ng kanyang asawa si Obom, kundi ampun lang. Naalala ng chairman ang nagawa niya kay Obom noon at labis siyang nasaktan at hindi makapagsalita. Sinisi niya ang sarili niya dahil sa hindi pagiging mabuting ina. Kitang-kita niya ang biological na anak sa tabi niya, ngunit hindi niya ito nakilala at binugbog pa niya. Nang malaman ito ni Ai, agad siyang nagkunwaring walang alam. Nagsinungaling pa si Ai na hindi niya alam ang totoo. Sa pagkakataong ito, wala nang mapupuntahan si Obom. Kaya nagpasya siyang magpunta sa bahay ni Mr. Kim. Sa bahay ni Mr. Kim, siya magtatagal. Balak niyang manatili doon at alam niya ang mga kasanayan sa paggawa ng alak ni Mr. Kim. Nang makuha ang address ni Obom,
Agad na pumunta si Maru. Sinabi niya kay Obiom na anak siya ng presidente. Bagamat nagulat si Obiom sa balita tungkol sa kanyang tunay na ina, dahil sa naalala niya ang ginawa ng chairman, ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Para madaling tanggapin si Obiom, hinikayat ng chairman si Maru na yayain si Obiom manood ng sine. Pero dinala niya ito sa restaurant para kumain ng masarap. Kahit anong gawin ng chairman, hirap pa rin si Obiom makalimot. Kaya nagdala na lang ng regalo ang chairman sa foster mother ni Obiom. Umaasa siyang makumbinsi nito si Obiom na bumalik sa kanya. Pero nang makita ang mga regalo, walang pakialam ang foster mother. Hindi lang niya hinawakan, itinapon pa niya pabalik ang mga ito. Malakas niyang sinabi na hindi niya pababalikin si Obiom sa tunay na ina. Pero nang araw na yon, bigla namang dumating ang may-ari ng bahay. Dahil walang kontrata, sinadya ng may-ari na pahirapan sila. Gusto ng may-ari na palayasin ang pamilya niya. Kung ayaw niyang mapaalis, kailangan niyang magbayad ng 100 milyong won. Dahil walang 100 milyong won na deposito, ang alagang ina ni Obiom ay umasa na lang sa winner group para sa gantimpala sa pagpapalaki sa kanya ng 20 taon. Nakita ni Obiom ang pangyayaring ito at galit na pinuna ang ginawa ng kanyang alagang ina. Alam ng lola na kailangan ng pera ng alagang ina ni Obiom, kaya tahimik siyang pumunta sa bahay nito. Dinala rin niya ang lahat ng kanyang ipon para sa alagang ina ni Obiom. Umaasa siyang payagan ng alagang ina na bumalik si Obiom sa tunay niyang pamilya. Ngunit tahasang tumanggi ang alagang ina ni Obiom. Kinabukasan, nagdala ng pera ang chairman para ibigay sa alagang ina ni Obiom. Nang malaman ito ni Obiom, ibinalik niya ang pera sa chairman. Humingi ng paumanhin ang chairman kay Obiom. Sinabi ng chairman na hindi niya dapat tinrato ng ganoon si Obiom noon. Ngunit nag-aalala pa rin si Obiom sa nakaraan, kaya isinuksok na lang niya ang pera sa kamay ng chairman. Sinabi niya na hindi na siya babalik sa bahay na yon. Nang bantaan ng may-ari ang pamilya ng amang alaga ni Obiom, biglang lumitaw ang tunay na ama ni Maru. Binili niya ang buong kalye gamit ang kanyang pera. Sa huli, hindi na kailangang lumipat ang pamilya ng amang alaga ni Obiom. Samantala, patuloy na ginugulo ni Aran ang kanyang ex at nakita ito ni na Secretary An at asawa. Alam ng asawa na anak ng chairman si Obiom, kaya't sinabi niyang payag siya kung maging manugang ng chairman ang anak niya. Labis na nag-alala si Aran nang marinig ito. Lalo pa niyang kinamuhian si Obiom. Para maibalik si Obiom, nagdala ang chairman ng ebidensya ng matagal niyang paghahanap kay Obiom. Nakita ito ni Obiom at sinabing iisa lang ang kanyang ina, ang kanyang amang alaga. Binalaan ni Obiom ang chairman na huwag nang mag-abala. Pinagmasdan ni Obiom ang likod ng chairman habang umalis ito. Kahit nalulungkot, kailangan niyang magkunwaring walang nangyari. Nang malapit mabangga ng truck ang chairman, dumating si Obiom. Sa wakas, nalungkot ang ina ni Obiom nang makita ito. Pagbalik, nag-impake siya at pinalaya si Obiom agad-agad. Tinawagan niya ang tunay na magulang ni Obiom para sunduin ito. Alam ni Obiom na ayaw siyang itaboy, kaya sinundan niya ang chairman. Nang makita ang magandang silid, kakaiba ang pakiramdam ni Obiom. Hindi niya alam kung paano manatili doon. Nang malaman na bumalik ang kapatid, uminom si Ahran sa lungkot. Lasing na, inilabas ni Ahran ang galit sa kapatid ni Maru. Pagkatapos, nilait ni Ahran si Obiom. Kinabukasan, bumalik sa trabaho si Obiom sa winner. Nang tanghali, dumating ang ama para magdala ng tanghalian sa asawa at anak. Nakita ni Ahran ang pagmamahal ng magulang kay Obiom. Hindi siya komportable. Hindi niya hahayaang mawala ang pagmamahal na sa kanya dapat. Kahit kapatid niya pa, hindi niya ito papayagan. Para palayasin si Obiom, may naisip na paraan si Ahran. Habang kumakain sila, nag-alok siyang mag-party para kay Obiom. Inimbitahan din ni Ahran ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Ngunit pinagkumpara ng mga kamag-anak ang dalawang magkapatid. Nang nahiya si Obiom, kunwaring tinulungan siya ni Ahran. Akala ng lahat, mahal ni Ahran ang kapatid. Pero pakitang tao lang pala. Habang nagbubuhos ng tubig, naisip ni Ahran ang pag-aagawan, binasag ang tasa. Nalungkot si Obiom nang makitang may dugo ang kamay ng kapatid. Akala ni Obiom na sugatan ang kapatid dahil naghanda ito ng party para sa kanya. Inisip ni Obiom na mahal siya ng kapatid, kaya magalang niyang tinawag si Ahran na ate. Pero nang sila lang, sinabi ni Ahran na ayaw niyang bumalik si Obiom sa bahay na to. Lalo pang ayaw ni Ahran na mas maginhawa ang buhay ni Obiom kaysa sa kanya. Labis na nadismaya si Obiom sa mga sinabi ni Ahran. Nang aalis na si Obiom, pinigilan siya ni Ahran dahil nagpapanggap itong mabuting ate sa harap ng iba. Nang gabi, pagkatulog lang ni Obiom, nagmulat siya at nakita si Ahran na nakaupo sa tabi ng kama. Bigla, humarap si Ahran at humingi ng tawad kay Obiom. Personal pang nagsuot si Ahran ng ilang pulseras kay Obiom. Ang ginawa ni Ahran ay nagpalito kay Obiom. Hindi rin alam ni Obiom kung talagang gusto siya ni Ahran o hindi. Nais ng chairman ipakilala si Obiom sa anunsyo ng bagong produkto sa harap ng mga empleyado. Labis na hindi nasiyahan si Ahran sa ginawa ng kanyang ina. Sa sobrang galit, sinira niya lahat ng sample ng alak na nakadisplay. Nakita ni Obiom ang nasirang alak, kaya't sila ni Maru ay pumunta sa pabrika para kumuha. Sa di inaasahan, may aksidenteng nangyari sa kanilang pag-uwi. Nalaman ng chairman ang pangyayari at agad na pumunta sa ospital. Nang makitang ligtas si Obiom, saka lang siya nakahinga ng maluwag.
Sumugod din ang inaampon ni Obiom nang mabalitaang nasugatan siya. Pinuna niya ang chairman sa hindi wastong pag-aalaga kay Obiom. Takot ang chairman na bawiin si Obiom, kaya't nagbigay ng 500 den para ilipat ang rehistro niya. Inutusan ng chairman si Secretary Ann na pumunta sa bahay ng inaampon ni Obiom. Nagalit at tumanggi ang ina nang malaman na di makikita si Obiom sa 30 taon. Narinig din ni Obiom na pumunta si Aran sa sample room, kaya kinwestiyon niya ito. Nainis si Aran at nakipagtalo kay Obiom. Nagtungo pa sila sa sample room. Hindi sinasadyang inamin ni Aran na nasira niya ang sample na alak. Narinig ito ng chairman at labis na nagalit. Iminungkahi niyang palitan ni Obiom si Aran sa pamamahala ng proyekto. Nabigla si Aran sa desisyong ito. Bago pa siya makatapos, dumating ang tag na inupahan niya para kumuha ng litrato niya ng palihim. Binantaan ng tag si Aran na isisiwalat niya ang katotohanan sa chairman kung hindi siya bibigyan ng pera. Mabuti na lang, dumating si Badal sa tamang oras at nakuha ang recording pen mula sa kanya. Nang gabi, narinig ng ama si Aran na nakikinig sa recording sa kanyang silid. Nang marinig ang lahat, nalaman ng ama na sinaktan ni Aran si Obiom. Galit na pinunan niya si Aran sa kanyang kasamaan. Inamin ni Aran ang kanyang pagkakamali at umalis ng bahay dala ang kanyang gamit. Hinabol siya ni Obiom para pigilan, ngunit itinulak siya ni Aran. Sa pagkakataong iyon, ipinahayag din ni Aran ang kanyang damdamin. Hindi niya alam paano tanggapin ang kanyang nakababatang kapatid. Sinabi niya sa ina na natatakot siyang kunin ni Obiom ang lahat ng mayroon siya. Sa gabi, nang matulog si Aran, na naginip siyang itinaboy siya ng pamilya, kaya lalo niyang kinamuhian si Obiom. Kinabukasan, kusang lumapit si Obiom para kausapin si Aran. Nais niyang pag-aanin ang kanilang relasyon. Ngunit anuman ang sabihin ni Obiom, tahimik lang si Aran. Agad natuklasan ni Obiom na may kakaiba. Alam ni Badal na hindi makapagsalita si Aran, kaya dinala niya ito sa ospital. Ngunit takot si Aran na kunin ni Obiom ang posisyon niya, kaya tumanggi siyang magpagamot at bumalik sa trabaho. Hindi nagtagal, nalaman ng chairman ang communication disorder ni Aran. Sinisi niya ang sarili sa kawalan ng malasakit sa damdamin ni Aran. Nalungkot din si Lola. Akala niya ay magiging masaya ang pamilya sa pagkakahanap sa apo. Hindi niya inasahan na magkakasakit si Aran. Nang makitang nag-aalala ang lahat, naramdaman ni Aran ang pagmamalasakit ng pamilya. Nais ng chairman na punan ang kanyang pagkukulang kay Aran noong hinahanap niya ang bunsong anak. Kaya inilipat niya ang kanyang shares kay Aran. Nang malaman ang balita, tuwang-tuwa si Aran. Ngunit nang malamang gusto ng ina na kunin ni Obiom ang bagong lab ng alak, nagselos siya. Kailangan ni Aran humanap ng paraan para pigilan ang desisyon ng kanyang ina. Sa oras na iyon, tumunog ang cellphone ni Aran. Nang malaman na tawag ito mula sa restaurant, sinabi niyang hindi siya magbebenta ng alak doon. Tumakbo si Obiom at narinig si Aran. Nalaman niyang marunong na itong magsalita. Hinila ni Aran si Obiom at nagsinungaling na ipapaliwanag sa magulang at hiniling na itago ang lihim. Sa kabilang banda, labis na nag-aalala si Secretary Ann dahil nalaman ang pagkakakilanlan ni Obiom, humingi ng pera ang bumili ng lihim noon. Nang sagutin ni Secretary Ann ang tawag, natuklasan ito ng kanyang anak. Lihim na sinundan ni Badal ang ama paakyat sa hagdanan. Doon niya aksidenteng nalaman ang buong katotohanan mula sa kanyang ama. Labis na nagulat si Badal. Sinadya pala ng kanyang ama na iwan si Obiom noong taong iyon. Kinabukasan, nalaman ni Aran na pinalitan siya ng ina kay Obiom sa TV interview, kaya pinigilan niya ito. Nagulat ang chairman nang malaman na matagal nang nakapagsasalita si Aran. Inakala ng chairman na sinadya ni Aran na linlangin siya, kaya napagpasyahan niyang bawiin ang mga shares na dating inilipat kay Aran. Alam ni Secretary Ann na nalaman ng anak ang sikreto, kaya gusto niyang pigilan ito. Kaya, lumuhod siya sa harap ng anak at nagmakaawa na itago ang lihim. Gusto ni Secretary Ann alisin ang banta, kaya binalak pumatay para itago ang ebidensya. Mabuti na lang sinundan at napigilan ni Baidal ang ama niya sa tamang oras. Nabasa ni Baidal ang tala tungkol kay Obiom, kaya tumakbo siya sa bahay ng chairman. Pero nang maisip niya ang ama, hindi na siya nakapagsalita. Napansin ni Aran na may problema ang dating kasintahan, kaya tinanong niya ito. Sinabi niya ang totoo tungkol sa pagkawala ni Obiom, walang itinatago. Hindi inasahan ni Aran na ganoon pala si Secretary Ann, pero para makabalik sa ex niya, sirain niya lahat ng ebidensya. Nagkataong tumakbo si Obiom para patayin ang apoy. Ang away nila ay nakuha ang atensyon ng chairman. Nakita ito ni Aran at mabilis na inagaw ang tala-arawan. Nakita ng ama na hindi magkasundo ang magkapatid, kaya plano niyang ipadala si Obiom sa ibang bansa. Kinabukasan, may tumawag na estranghero kay Obiom. Sinabi niya na alam niya ang totoo tungkol sa pagkawala ni Obiom noon. Nang pupunta na si Obiom sa taong iyon, nakasalubong niya si Secretary Ann. Agad tumakbo si Secretary Ann sa surveillance room at pinaalis ang guard. Noon, nakapasok na si Obiom sa elevator. Pinindot ni Secretary Ann ang stop button. Napagtanto ni Obiom sa loob ng elevator na may problema. Buti na lang, dumating si Maro sa tamang oras para iligtas siya. Sa panig na ito, ginamit ni Aran ang kwento ng pag-iwan ni Secretary Ann sa kapatid para bantaan ang ex niya. Sinabi niya na kung hindi siya pakakasalan, ilalantad niya ang kwento ng taong iyon.
Para maiwasan ang paglalantad ng krimen ng ama, napilitan si Baidal na pumayag sa kahilingan. Ngunit nang magpunta siya sa bahay ng chairman para mag-propose, matindi ang pagtutol ng chairman. Inakala niyang may hindi malinaw na relasyon si Baidal sa kanyang 2 anak na babae. Kung papayagan niyang magpakasal ang anak sa tulad niya, tiyak na hindi ito magiging masaya. Pinigil din ng chairman ang trabaho ni Aran sa kumpanya, pero tumanggi pa rin siyang magbago. Isinama ni Aran sina Obiom at nanay ni Baidal para magsukat ng wedding dress. Pagka-uwi, binalaan ni Aran si Obiom na huwag nang lapitan ang kanyang boyfriend. Kahit ipinaliwanag ni Obiom na ayaw niya kay Baidal, hindi pa rin ito pinaniwalaan ni Aran. Kahit nakita niya ang ama niyang pumasok, nagkunwari si Aran na nahulog sa lupa. Gusto pala ni Aran na mali ang intindi ng ama na binubuli siya ng kapatid. Pagkatapos gawin yon, naramdaman ni Aran na kulang pa rin. Sinadya rin niyang putulin ang damit kasal at itinapon sa harap ng kwarto ni Obiom. Paglabas ni Obiom, nakita niya ang punit na damit at nalito sa nangyari. Sa di inaasahan, nahuli siya ng kanyang ama. Kahit ipinaliwanag ni Obiom na di niya ginupit, inakala pa rin ng ama na nagseselos siya. Kinabukasan, dinala ni Aran si Baidal sa bahay. Nang malaman ito, galit na galit ang pangulo at nakipagtalo sa asawa. Sinisi ng lola si Obiom. Akala niya sinira ni Obiom ang kasal at nagdulot ng away ng magulang. Napakasakit ng naramdaman ni Obiom nang marinig ito. Akala ni Obiom na ang pagbalik sa pamilya ay magdudulot ng kaligayahan, ngunit masama ang trato sa kanya ng lahat. Maya-maya, dumating na ang araw ng pagtikim ng bagong alak. Gusto ni Aran na mabigo ang lahat kay Obiom. Kaya ibinuhos niya ang sample na alak at pinalitan ng lumang alak ng kumpanya. Agad-agad, nang tikman ng chairman at Secretary Ann ang alak, natuklasan nila ang problema. Inakala nilang nagmamarunong si Obiom kaya dinala niya ang dating alak para subukan ng lahat. Nagpaliwanag si Obiom, pero tumanggi ang chairman na makinig sa anumang paliwanag. Naramdaman pa niya na lalong lumalayo ang kanilang relasyon. Para silang 2 estranghero, hindi ina at anak na babae. Dahil sa gulo ng pamilya, binigyan ng ama si Obiom ng pera para tumira sa bahay ng kanyang foster mother. Matapos ang lahat, nawalan ng pag-asa si Obiom sa bahay na ito at tahimik na umalis. Hindi maiwasang matuwa si Aran nang makita ang likod ni Obiom habang umaalis. Kinabukasan, nalaman ng chairman na pinaalis ng asawa si Obiom sa bahay ng kanyang foster mother. Natatakot siyang mawala muli ang anak, kaya't agad siyang tumakbo para hanapin ito. Samantala, nalaman ni Obiom na nagde-date ang kanyang alagang ina at ama ni Maro. Pinag-uusapan pa nila ang pagpapakasal. Ayaw na ni Obiom abalahin ang alagang ina, kaya't nag-impake na lang siya at umalis. Hinanap ng chairman si Obiom, ngunit hindi niya ito natagpuan. Nang mabalita ang tumakas si Obiom, tumakbo ang ampon na ina sa bahay ng chairman. Sinisi niya sila sa pag-abandona kay Obiom ng 20 taon at hindi magandang pagtrato ngayon. Dahil walang mapuntahan, sa isang restaurant na lang nagtrabaho si Obiom. Dahil manyak ang boss, gabi-gabi niyang hinarangan ang pinto ng mesa para makatulog ng payapa. Mabilis na nalaman ni Aran kung nasaan si Obiom. Para tuluyang mawala si Obiom sa paningin, binigay ni Aran ang tiket at hiniling na umalis siya. Nakipagsabwatan si Aran kay Secretary Ann para sabihing nagbakasyon si Obiom sa ibang bansa. Kinabukasan, dinala ni na Secretary Ann at asawa ang regalo sa bahay ng chairman. Nagalit ang chairman at sinabing kailangan maghintay si Aran hanggang bumalik si Obiom bago mag-engage. Nalungkot si Aran nang marinig ito. Inisip niyang ang kanyang ina ay mas mahal ang nakababatang kapatid. Dahil dito, ayaw ni Aran na bumalik pa si Obiom sa bahay na ito. Dahil umalis si Obiom, ang pag-aaral sa bagong alak ay ipinaubaya kay Kim. Matapos matikman ang alak ni Obiom, lubos siyang nasiyahan. Iminungkahi niyang gawing pangunahing produkto ang alak ni Obiom sa susunod na batch. Para mawalan ng puri si Obiom, sinadyang lagyan ni Aran ng additives ang alak. Nang pumasok siya, si Jim, nagkataon lang na nakita ni Kim ang tusong pagpapakita ni Aran. Sa anunsyo ng bagong alak, natuklasan ng mga shareholder ang kakaibang lasa nito, kaya kinanselan nila ang pamumuhunan. Dahil dito, natapos ang anunsyo sa kabiguan, at agad na pinalibutan ng mga reporter ang kumpanya. Para makamit ang layunin, itinulak ni Aran ang kumpanya sa mahirap na sitwasyon. Alam ni Teacher Kim na naapektuhan si Aran ng bagong alak, kaya binalaan siyang umamin o sasabihin niya sa chairman. Gusto ni Aran suhulan si Teacher Kim, pero ayaw niyang gumawa ng labag sa kanyang konsensya. Habang nag-aaway sila, aksidenteng nahulog si Teacher Kim sa lawa. Nagpanik si Aran at kukuha ng telepono, pero naisip na kung di maligtas si Teacher Kim, di siya malalantad. Pagbalik, napagpasyahan ni Aran na sisihin si Teacher Kim sa pagdagdag ng mga additives. Dinala ni Aran ang ina sa lab ni Teacher Kim at kunwaring nakita ang bote ng additives doon. Kahit maraming ebidensya si Aran, di pa rin naniwala ang chairman na gagawin yun ni Teacher Kim. Nagpasya ang chairman na hintayin si Teacher Kim para magtanong ng malinaw tungkol sa lahat. Maya-maya dumating na ang araw ng kasal nina Aran at Baekjeol. Iginiit ni Aran na pakasalan si Baekjeol kahit pinaghihikayat siya ng kanyang ina na wag. Galit na galit ang kanyang ina at tumanggi na dumalo sa kasal. Kahit naawa si Aran,
iginiit pa rin niyang pakasalan ang lalaking ito. Gusto sana ni Obeom bumati kay Aran, pero naisip na di siya tatanggapin, kaya umalis na lang. Nalaman ng chairman na aalis si Obeom at nagmakaawa kay Baeksyol na manatili. Patuloy na nagsorry ang chairman kay Obeom, pero malamig pa rin siyang umalis. Nang araw na yon, si Obeom ay inakusahan ng pagnanakaw ng isang customer kaya dinala siya sa presinto. Kailangan niya ng piyansa para makalabas, kaya wala siyang choice kundi tawagan si Maru. Pero dahil nasa meeting si Maru, wala siyang dalang cellphone. Pumasok si Secretary An at narinig ang tunog ng telepono, kaya alam niyang may problema si Obeom. Pumunta si An sa presinto para i-bail siya, pero nang paalis na si Obeom, may aksidenteng bumangga sa kanya at natumba. Nakita ni Obeom ang likod ni An sa malayo at bigla niyang naalala yung eksena ng pag-iwan sa kanya noon. Sa hitsura ni Obeom, napansin din ni An na baka may naalala siya. Inilabas ni An ang plane ticket at sinabing gusto niyang pag-aralin si Obeom sa ibang bansa, pero ayaw makinig ni Obeom. Sobrang nagalit si Secretary An nang tinanggihan siya. Tinanong niya kung ano ang naalala nito. Wala namang itinago si Obeom. Sinabi niyang alam niyang si Secretary An ang nag-iwan sa kanya noong taon na yon. Natakot si An na malantad ang krimen niya, kaya nag-isip siya ng paraan para kusang umalis si Obeom. Nang gabi, habang naghahanda si Obeom matulog, biglang may pumasok na magnanakaw. Dumating si Secretary An sa tamang oras para iligtas si Obeom. Lubos na nagpasalamat si Obeom sa tulong ni Secretary An. Pero, isa lang itong dulang isinulat ni Secretary An. Labis na nag-alala si Maru nang malaman ang sitwasyon ni Obeom, kaya hinanap niya ang tunay niyang ama, umaasang makatutulong ito. Hindi pala tambay at walang trabaho ang ama ni Maru, gaya ng sinasabi ng lahat. Mayaman siya, pero namumuhay ng simple at mahinhin. Dinala ng ama ni Maru si Obeom sa isang villa, sinabi na binili niya ito bilang bahay kasal sa ampon na ina ni Obeom. Naintindihan niya ang problema at alam na di masaya sa bahay ng tunay na ina, kaya inimbitahan siya tumira sa villa kasama silang lahat. Sa oras na iyon, bigla at hindi inaasahang bumalik ng buhay si Teacher Kim. Nang malaman ni Obeom na si Mr. Kim ay naapi dahil sa alak na ginawa niya, nakaramdam siya ng matinding pagkakasala. Kaya bumalik si Obeom sa Winner para alamin ang katotohanan. Nag-alala si Aran nang mabalitaan na bumalik na si Obeom. Takot si Aran na baka maghinala si Obeom sa kanya. Kinabukasan, dumating ang asawa ni Secretary An sa kumpanya at narinig ang usapan ng anak at manugang, kaya nalaman na ang nang-iwan kay Obeom ay ang kanyang asawa. Nang marinig ito, labis siyang natakot. Tinanong niya ang asawa kung talagang ginawa niya yon. Sa tanong ng asawa, si Secretary An ay nagsabi ng totoo. Noon, may sakit ang biyenan at kailangan ng pera kaya ibinenta niya ang mga lihim ng kumpanya. Dahil takot na ibunyag ni Obeom ang totoo, iniwan niya ito. Nagkataon, si Maru ay papunta rin sa bubong at narinig ang lahat ng sinabi ni Secretary An. Gusto ni Maru sabihin kay Obeom ang buong katotohanan. Nakita ito ng asawa ni Secretary An at pinigilan siya. Hinila niya si Obeom sa hagdan at nagsinungaling na gusto ni Maru maging manugang ng chairman. Kaya nagsinungaling si Maru kay Obeom. Dahil sa sobrang pagkabalisa, itinulak niya si Obeom sa sahig. Biglang naalala ni Obeom ang eksena ng pag-abandona sa kanya noon. Malinaw na naalala ni Obeom na si Secretary An ang may gawa. Umuwi agad si Obeom para alamin ang totoo. Pero nagkunwaring hinimatay si Aran para pigilan siya. Dahil baka makuha ni Obeom ang kumpanya kung magsasabi ng totoo. Nag-iisip ng paraan sina Aran at asawa para pigilan si Obeom. Kahit si Baekdal ay hindi na pinapahalagahan ang nakaraan. Gagawin niya ang lahat para maprotektahan ang kanyang ama. Kinabukasan binalaan ni Baekdal si Obeom na huwag magsabi ng totoo. Nang makitang binabantaan si Obeom, sinugod ni Maru si Baekdal. Ang asawa ni Secretary An ay lumuhod at nagmakaawa kay Obeom. Inilabas niya ang petisyon ng diborsyo ng anak at manugang niya. Masaya raw ang anak at asawa niya, pero ngayon ay naghiwalay sila dahil kay Obeom. Kahit gustong-gusto ni Obeom magsabi ng totoo, ayaw niyang sirain ang kasal ni Aran. Kinabukasan, pagdating ni Obeom sa trabaho, nakita niyang patuloy na nagsusuka si Aran. Agad na tinanong ni Obeom si Aran kung buntis siya. Nakitang inosente si Obeom, kaya ginamit ni Aran ang pagbubuntis para pigilan siyang magsabi. Samantala, lihim na ibinenta ng lola at tiyahin ni Obeom ang Winner Stores sa mababang halaga. Hindi na talaga matiiis ng chairman ang pag-uugali ng mga taong ito. Sa sobrang galit, pinalayas niya sila sa kanyang bahay. Walang mapuntahan ang grupo kaya tumakbo sila sa bahay ni Secretary An. May naisip na masamang plano ang asawa ni Secretary An nang makita ito. Sinabi niyang gusto niyang palitan ang kanyang asawa bilang chairman. Kinabukasan, ini-interview ng mga mamamahayag ang chairman. Natural, hindi pinalampas ng asawa ni Secretary An ang pagkakataon, kaya sinabi niyang sinisiraan ni Lola ang chairman sa harap ng media. Siyempre, naniwala si Lola sa sinabi ng asawa ni Secretary An. Sa harap ng media, sinabi ni Lola na pinalayas siya ng chairman sa bahay. Nang makita ito, agad na pinigilan ni Aran si Lola. Biglang dumating si Obeom na may dalang espesyal na alak.
Sinamantala ni Lola ang pagkakataon para sabihin sa mga reporter na inabandona si Obiom ng tunay na magulang. Hanggang ngayon, wala pa ring pagmamahal ng magulang si Obiom. Nagulat ang mga reporter sa sinabi ni Lola. Agad na naging sentro ng atensyon ang Winner Group. Pagkaalis ng anak at manugang, sinabi ng asawa ni Secretary Ann na kailangan nilang kunin ang Winner Group. Di inaasahan, narinig ni Obiom ang usapan nila. Binalaan sila ni Obiom na wag gawin yon, kung hindi ay hindi niya sila patatawarin. Mabilis na kumalat ang masasamang chismis tungkol sa chairman. Naghagis ng bulok na itlog ang mga tao sa pintuan ng kumpanya. Hinarang pa nila ang pintuan ng pribadong bahay ng chairman para magmukhang mabuting anak. Dinala ni Aran ang nanay sa bahay ng asawa para makaiwas sa mga reporter. Gusto rin niyang samantalahin ito para humanap ng paraan na talunin ng chairman. Lihim na sinuhulan ng asawa ni Secretary Ann ang mga reporter. Pinayagan niya silang pumasok sa bahay para interviewin ang chairman. Nagkataon, narinig ni Obiom at Maro ang usapan dahil gusto nilang tulungan ang chairman sa mahirap na sitwasyon. Dito, kinuha ni Obiom ang inisyatibo na tanggapin ang panayam at inamin na siya ang nagdulot ng gulo sa pamilya. Naintindihan ng foster mother na gusto ni Obiom tumulong, kaya pinayagan siyang bumalik sa chairman para tumulong. Pero pagdating ni Obiom sa bahay ng chairman, narinig niyang pinahihirapan ito ng sarcasm ng lola. Naawa si Obiom nang makita ang eksena. Para pasayahin ang chairman, tinawagan ni Obiom ang kanyang ina sa unang pagkakataon. Hanggang ngayon, hindi pa nakikita ng chairman ang tunay na mukha ni Secretary Ann. Nagpasalamat siya sa tulong sa paghahanap ng anak at itinaguyod pa siya bilang direktor ng Winner. Hindi mapigilan ni Obiom na maguluhan sa kilos ng kanyang ina. Nagmadali si Obiom sa loob, handang ibunyag ang tungkol kay Secretary Ann. Bigla, para pigilan si Obiom, nagsinungaling si Aran na buntis siya. Nakita ang tuwa ng ina. Hindi muna inilantad ni Obiom ang totoo kay Secretary Ann. Nakaramdam ng guilt si Aran sa pagsisinungaling sa kanyang ina. Tumakbo si Aran sa bar at nagpakalasing para maibsan ang lungkot. Dumating ang kanyang asawa para iuwi siya. Pagka-uwi, inamin ni Aran ang pagkukunwaring buntis. Nagkataong narinig ito ng chairman at ni Obiom. Napagtanto ni Obiom na niloko siya ni Aran. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Obiom ang sarili. Inamin ni Secretary Ann ang katotohanan mula noon. Sa harap ng lahat, ibinunyag ni Obiom ang katotohanan iyon. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang narinig. Si Secretary Ann, na tapat noon sa chairman, ay naglakas loob gumawa ng ganoon. Ayaw ng ama na magkaugnayan pa ang anak at si Secretary Ann, kaya galit na pinilit si Ahran umalis sa bahay ng asawa. Pero tumanggi si Ahran at sinabing hindi siya alis, kahit ano pa. Nang malaman ang ginawa ni Secretary Ann noon, labis din siyang nagulat. Doon lang niya naintindihan na ang pagtulong ni Secretary Ann ay para hindi sila magkita ng anak. Kinabukasan, tumakbo ang asawa ni Secretary Ann sa kumpanya para magmakaawa sa chairman. Umaasa siyang patatawarin ng chairman ang asawa pero di matanggap ng chairman ang ginawa. Hiniling niya kay Secretary Ann na magbitiw at umalis sa Winner Group. Agad sinabi ni Secretary Ann na di siya aalis dahil lang sa isang salita ng chairman. Sa panig na ito, hindi na itinatago ng ama ni Maro ang kanyang kayamanan. Binili niya ang tindahan para sa amang ampun ni Obiom at dinala si Obiom sa mamahaling kainan. Kasabay nito, nalaman din ni Lola ang ginawa ni Secretary Ann. Nang malaman niyang tinalikuran nito ang kanyang apo, dinala niya ang anak at galit na sinugod ang bahay ni Secretary Ann. Nagalit ng husto ang asawa ni Secretary Ann kaya na ospital. Nang magkamalay, hiniling niyang makipaghiwalay ang manugang sa kanyang anak. Sa gayon lang magiging mapayapa ang kanilang pamilya. Ayaw isuko ni Ahran ang mahirap na pagsasama, kaya hiningi niya kay Obiom na patawarin si Secretary Ann. Sinabi rin ni Ahran na ang nangyari 20 taon na ang nakalipas ay hindi nangyari. Narinig ito ng chairman at hindi niya matanggap ang ginawa ni Secretary Ann. Kaya sinabi ng Pangulo na hindi siya papayag sa kahilingang ito. Sa kabilang banda, nakita ni Secretary Ann ang gulo sa bahay at hindi inasahan ang kinalabasan ng kanyang mga ginawa 20 taon na ang nakalipas. Dahil dito, lihim siyang gumawa ng desisyon. Hindi makontak ng asawa ni Secretary Ann ang kanyang asawa. Kaya galit na pumasok sa bahay ng Pangulo. Binatikos pa niya ang Pangulo dahil hindi pinananagot ang kanyang asawa. Nang marinig ito, hindi na alam ni Obiom ang sasabihin sa ganitong uri ng tao. Mula noon hanggang ngayon, biktima lang siya. Ang ginawa ni Secretary Ann ang dahilan ng paghihiwalay ni Obiom at ng kanyang mga magulang sa loob ng 20 taon. Sa kabilang dako, walang balak sumuko si Secretary Ann. Sa halip, lihim niyang sinuhol ang direktor ng ibang kumpanya. Gusto niyang umasa sa kanila para maupo sa upuan ng Pangulo. Tumanggi rin si Ahran na makinig sa kanyang mga magulang at iwan ang kasal na ito para matulungan ang dalawang pamilya na magkasundo. Lihim niyang ninakaw ang selyo ng kanyang ina. Pagkatapos, ginamit niya ito para pumirma ng kontrata sa isang kumpanyang malapit ng magsara. Agad natuklasan ng Pangulo
na may problema sa mga libro ng kumpanya. Muling nahulog sa mahirap na sitwasyon ang Winner Group. Ang mga ginawa ni Ahran ay nagtugma sa mga plano ni Secretary An. Sinasamantala ang kaguluhan, nagpatawag siya ng pulong ng mga shareholder para salakayin ang Pangulo. Umaasa siyang magbibitiw at aalis ang chairman sa Winner Group. Si Obiom, nang malaman ito, nagmadaling hanapin si Teacher Kim. Kahit maganda ang sinabi niya tungkol sa chairman, di niya kayang labanan ang mga tao ni Secretary An. Nagpasya sina Obiom at Maru na manatili at humanap ng paraan para talunin si Secretary An. Nalaman ni Lola na i-mortgage ng chairman ang villa, kaya ibinenta niya ang mga gamit para tulungan siya. Hindi rin maganda ang buhay ni Ahran. Kahit ipagkanulo ang pamilya, gusto ni Ahran na makasama si Dai Ido. Pero araw-araw, pinabatikos siya ng kanyang biyenan. Kinabukasan, nakita ni Ahran si Obiom sa Winner Group, kaya sinisi niya ang kapatid. Pinilit ni Ahran si Obiom na umalis doon. Habang nagtatalo sila, dumating ang ama ni Maru para pigilan sila. Sa kabilang panig, habang nalilito si Secretary A sa biglang paglitaw ng malaking shareholder, pinangunahan ng ama ni Maru si Obiom papunta sa opisina. Nang malaman ni Secretary A na ang ama ni Maru pala ang misteryosong malaking shareholder, agad siyang yumuko at bumati. Umasa ang ama ni Maru na aalagaan ng mabuti ni Secretary An si Obiom. Matapos umalis ang dalawa, kitang-kita ang gulat sa mukha ni Secretary An. Hindi siya makapaniwala na ganoon kalaki ang impluwensya ng ama ni Maru. Pagka-uwi, nakita ng ama ni Maru ang nag-aalalang ampon na ina ni Obiom, kaya inaliw niya itong huwag masyadong malungkot. Ang mga gumagawa ng masama ay tiyak na magbabayad. Sisiguraduhin niyang magbabayad si Secretary An. Dahil naisanla ang lahat ng gamit, dinala ng ampon na ina ni Obiom ang pamilya ng chairman sa kanilang bahay. Para hindi mapahiya ang chairman, hiniling ng ampon na ina ni Obiom na manatili ito sa tindahan at magtrabaho. Nang malaman ang sitwasyon ng chairman, sinadya ng asawa ni Secretary An na ipahiya siya. Kinutya nila ang dating mayabang na chairman na ngayoy isang janitor na lamang. Galit na pinalayas ng foster mother ni Obiom ang bastos na asawa ni Secretary An. Sa kabilang banda, para mapasaya ang biyenan, kinuha ni Ahran ang produkto ng ibang kumpanya. Nagsinungaling siya na ito'y bagong alak na kanyang naimbento. Nabunyag ni Obiom ang balak ni Ahran sa mismong strategy meeting. Dahil si Secretary An ang namamahala, siya rin ay negatibong naapektuhan. Nakita ng lola at anak ang sipag ng chairman, kaya nagpasya silang magtrabaho rin. Nais nilang tumulong sa pamilya gamit ang kanilang sariling kakayahan. Nang malaman ang sitwasyon ng ina, nakaramdam ng matinding guilt si Ahran. Gusto ni Ahran ilipat ang nanay sa mas magandang lugar. Pero sobrang dismayado sa kanya ang ina. Tumanggi ang chairman na patawarin si Ahran sa kanyang nagawa. Kinabukasan, may reporter na pumunta sa tindahan at gustong i-interview ang chairman. Asawa ni Secretary An ang tumawag sa kanya para pumunta rito. Galit na dinala ng chairman ang ampon na nanay ni Obiom sa bahay ni Secretary An. Pinagalitan ng chairman ang asawa ni Secretary An at inilantad pa ang krimen nito sa reporter. Ayaw nang itago ng chairman ang katotohanan. Alam din niyang hindi susuko si Secretary An, anuman ang mangyari. Agad-agad, nagsagawa ng pagdinig ang kumpanya. Para di matanggal, ibinintang ni Secretary An lahat ng kasalanan kay Ahran. Napagpasyahan ni Ahran na nakawin ng alak na bagong tuklas ni Obiom. Nang akala ni Ahran na nagtagumpay siya, biglang lumitaw si Obiom. Direktang inilantad ni Obiom ang balak ni Ahran. Nang mabigo ang plano, labis na nalungkot si Ahran. Mabilis dumating ang araw ng kompetisyon sa paggawa ng alak. Nang magparehistro si Obiom, gusto siyang pigilan ni Secretary An. Sinabi niya, kung manalo si Obiom, babalik sa trabaho ang chairman. Kung matalo, hindi na sila makakabalik sa Winner Group kailanman. Sa araw ng kompetisyon, balak ni Secretary An suhulan ang mga hurado. Nais niyang tulungan si Ahran na manalo. Mabutit na tuklasan ng ama ni Maru ang plano ni Secretary An. Napilitang i-anunsyo ni Secretary An na nanalo si Obiom. Tuwang-tuwa si Obiom sa kanyang tagumpay. Sa harap ng mga shareholder, tinupad ni An ang pangako sa chairman. Inilabas ni Kalihim An ang lahat ng galit kay Ahran. Sa galit, inilipat pa niya ito sa subsidiary company. Bago umalis, gusto niyang bisitahin ang ina, pero napansin at pinalayas siya. Pagkaalis, pumunta si Ahran sa beach at naalala lahat ng ginawa niya. Doon lang siya nakaramdam ng tunay na pagsisisi. Para matulungan ang ina na mabawi ang Winner Group, bumalik siya kay Kalihim An. Sinabi niyang handa siyang gawin ang lahat para sa kanya. Gusto niya talagang kumuha ng ebidensya laban kay Kalihim An. Kahit tinawag na traitor si Ahran ng lola tiya, pinayagan pa rin siyang tumira sa bahay. Maayos ang lahat. Nagkaroon ng romantikong kasal sina Maru at Obiom, may basbas ng lahat. Isang araw habang nagtatrabaho, bigla na lang nahimatay ang chairman. Hindi ito ang unang beses, kaya itinago niya at nagpa-check up. Nalaman niyang may cancer siya. Ayaw ipaalam ng chairman sa pamilya ang tungkol dito. Sa halip, nag-aalala siya sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Umaasa ang chairman na patuloy na ituring ng ampon na ina si Obiom bilang tunay na anak. Napansin ng lahat na kakaiba ang kilos ng chairman, di nila alam ang nangyayari. Kinabukasan sa pulong ng board, iminungkahi ng ama ni Maru na bigyan ng posisyon ang chairman, pero tinutulan ito ni Secretary An dahil takot siyang matalo ng chairman balang araw. Pagkatapos ng pulong, agad hinanap ni Secretary An ang chairman.
Pinilit niya itong umalis kaagad sa kumpanya. Pero kinabukasan, nang pumunta si Secretary An sa ospital, narinig niyang may cancer pala ang chairman. Nakita ni Secretary An na kahit may cancer, nagtatrabaho pa rin ang chairman araw-araw. Kahit makasarili siya, hindi niya maiwasang makaramdam ng guilt. Umaasa siyang habang nagtatrabaho, aalagaan din nito ang sarili para magkaroon ng magagandang alaala kasama ang pamilya. Nagsuggest ang chairman na magbakasyon. Kumuha ng masayang litrato ang buong pamilya. Natuwa ng husto ang chairman. Sa sandaling iyon, nasa tabi niya ang kanyang dalawang matalino at mahuhusay na anak na babae. Sa gabi, dahil sa sakit, lihim na pumunta ang chairman sa kusina para uminom ng gamot. Di inaasahan, napadaan din si Obeom at nakita ang boteng iniwan ng chairman sa mesa. Kinabukasan, dinala ni Obeom ang kanyang hinala sa botika. Doon lang niya nalaman na ang gamot ng kanyang ina ay panlaban sa cancer. Para malaman ang sakit ng kanyang ina, sinundan siya ni Obeom sa ospital. Pagkaalis ng ina, nalaman niya sa doktor na may cancer sa atay ang kanyang ina. Hindi matanggap ni Obeom ang resulta. Agad niyang sinabi kay Aran ang tungkol sa kalagayan ng kanyang ina. Narinig ito ng kanyang ama, kaya silang tatlo ay agad umuwi para tanungin ang chairman. Umaasa si Obeom na sasabihin niya ang totoo. Sa harap ng mga tanong, inamin ng chairman ang tungkol sa kanyang sakit. Nang marinig ito, hindi nila matanggap ang katotohanan. Nang gabing iyon, pinag-usapan ito ng buong pamilya. Nais nilang mabigyan ng lunas ang Pangulo. Kinabukasan, dinala nila siya sa ospital. Ngunit dahil huli na, iminungkahi ng doktor ang liver transplant. Pagkarinig nito, agad na nakipagpaligsahan sina Obeom at Aran sa compatibility test. Samantala, natuklasan ni Secretary An na sinusubaybayan siya ni Aran. Para palayasin si Aran, pinalabas niyang nagnakaw ito ng pondo ng kumpanya. Dahil dito, napilitang magbitiw si Aran at tanggapin ang investigasyon. Hindi na nakatiis si Aran at sinabing may ebidensya siya laban kay Secretary An. Pupunta siya sa pulisya ngunit nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Nalaman niyang mataas ang compatibility nila ng kanyang ina. Gusto ni Aran pumuntang ospital agad, pero pinigilan siya ng mga tao ni Secretary An, kaya aksidente siya. Agad nakoma si Aran. Nakita ito ni Secretary An pero hindi tumawag ng ambulansya at binura lahat ng ebidensya ng krimen. Nang mabalitaang na aksidente at naospital si Aran, dali-daling pumunta roon ang buong pamilya. Pinaghihinalaan ni Vidal na may kinalaman ang kanyang tunay na ama sa aksidente ng asawa niya. Gusto niyang marinig ang sagot mula mismo sa bibig ng kanyang ama. Para pagtakpan ng krimen, maring itinanggi ni Secretary An na sinaktan niya si Aran. Ayaw ni Vidal makitang patuloy na nagkakamali ang ama, kaya ibinigay niya ang travel diary ng kotse kay Obeom. Kinabukasan sa anibersaryo habang nakatayo si Secretary An sa podium, biglang lumitaw sa screen ang eksena ng pag-utos niya na saktan ng chairman. Dahil dito, napagtanto ng mga empleyado na ganoon pala si Secretary An. Umalis ang lahat ng bigo at dismayado. Nag-iisa na si Secretary An. Walang maasahan. Habang nagwawala sa gate, dumating ang pulis at inaresto siya sa pangungurakot. Samantala, nalaman ni Obeom na buntis siya, pero hindi siya masaya. Nasa coma si Aran at di makapagpa-liver transplant dahil buntis siya. Labis na nakaramdam ng guilt si Obeom. Pinayuhan ng chairman si Obeom na huwag masyadong malungkot. Ayaw rin niyang ipalaglag ni Obeom ang bata para sa kanya. Dahil naaresto si Secretary An, walang nag-aasikaso sa kumpanya. Umaasa ang ama ni Maro na babalik ang Pangulo sa kumpanya. Kahit nag-aalala ang pamilya, ayaw ng Pangulo makitang bumagsak ang kumpanya. Kaya't sa kabila ng pag-aalinlangan, bumalik siya sa trabaho. Sa kabilang banda, nakatakas si Secretary An sa bilangguan. Nakita niya ang wanted notice sa dyaryo, kaya lihim na kumontak sa asawa para makatakas. Gusto sana ni Secretary An makita si Aran bago umalis. Bigla na lang, nagmulat ng mata si Aran para makahanap ng atay para sa ina. Araw-araw pumupunta si Obeom sa ospital. Nalaman ni Obeom na may angkop na donor na tumanggi magbigay. Ang sinabi ng nurse ay nagbigay ng pag-asa kay Obeom. Agad niyang hiningi ang impormasyon ng taong iyon. Pagkagaling, bumalik si Aran sa bahay ng asawa para magpaalam. Sa pagkakataong ito, nalaman ni Obeom na nagsagawa ng compatibility test si Secretary An. Nang marinig na may angkop na donor, hinulaan ni Aran na ito ay si Secretary An. Samantala, nakaupo si Secretary An sa kotse, naghahanda para pumunta sa paliparan. Naalala niya ang nagawa niya noon. Kaya hindi niya napigilan ang pagluha dahil sa guilt. Malapit nang sumakay si Secretary An sa eroplano nang biglang tumawag ang ospital. Nagulat siya nang malaman na siya pala ang compatible organ donor ng tagapangulo. Ngunit, matapos suriin ang tagapangulo, sinabi ng doktor na lumala ang kalagayan nito. Kahit may mahanap na katugmang atay, wala na itong magiging silbi. Matapos malaman ito, pinuntahan ng tagapangulo ang amang ina ni Obeom para magpasalamat. Umaasa ang tagapangulo na maalagaan niya ng mabuti si Obeom sa hinaharap. Pinagsisisihan na ngayon ni Secretary An ang kanyang mga nagawa. Pumunta siya sa tagapangulo para humingi ng kapatawaran. Sa ngayon, pinili niyang magpatawad at hindi na nagtatanim ng galit sa mga nagawa ni Secretary An noon. Agad-agad namang sumuko si Secretary An at tinanggap ang legal na parusa. Ngayon, masayang-masaya ang chairman sa kanyang huling mga araw kasama ang kanyang pamilya. Mapayapa siyang yumao. Ilang buwan ang lumipas, nanganak si Obeom ng isang magandang batang lalaki. Hindi rin niya binigo ang inaasahan ng kanyang ina at nagtayo ng distillation lab sa pangalan nito. Tinuturuan tayo ng drama na sa kabila ng pagtataksil,
hirap, at kawalang katarungan, ang kabutihan at katapatan ay maaaring maghatid ng kagalingan at kaligayahan. Ipinapakita nito ang halaga ng pamilya, kapatawaran, at panloob na lakas, paalala na kahit maging mapait ang buhay, sa pagpili ng pag-ibig at kabutihan, muli itong maaaring maging matamis.